sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi natin palaging makakasama ang mga minamahal natin sa buhay. Habang naririto sila ay mainam na iparamdam natin sa kanila ang kanilang halaga sa atin. Hanggat maaari ay huwag itong patagalin at baka dumating ang araw na huli na ang lahat. Dear Papa Dudut, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang buhay ko'y magkahalong pagtatagumpay at pagkasawi. Sa kaso ko'y ang aking pagtatagumpay ay agad na sinalubong ng pagkasawi. Ganon din sa aking naging kaibigan. Ako po si Jemuel, taong 1996 nung nakilala ko ang isang babae na magiging mahalaga para sa akin. Si Nina. Nag-aaral kami noon sa isang university sa Manila. Magkaedad kami kaya sabay kaming tumungtong ng first year. Ngunit magkaiba kami ng kursong kinukuha. Journalism ang kurso ko samantalang fine arts naman ang kurso niya. Mahusay siyang magpinta ngunit hindi lamang ito ang kanyang talento. Mahilig din siyang gumawa ng mga tula. Dito kami nagkakilala. Dahil sa hilig niyang magsulat. Dahil sa kagustuhan niyang ibahagi ang mga tula niya, sumali siya sa aming school publication. Dito'y naipakita ang mga gawa niya sa buong paaralan. Nagsusulat din si Nina ng mga essay at maayos siyang gumamit ng mga salita. Malinaw at madaling maintindihan ang kanyang pagpapaliwanag. Kahit kaya niya ang ginagawa kong pagsusulat ng balita, sabi niya ay mas pinili niyang lumikha ng mga tula. Mas gusto raw niya kasi ang naibabahagi yung nararamdaman niya sa paraang hindi gaanong kahalata. Kumbaga ay may halong misteryo sa mga tula niya at kapag babasahin ang mga ito ay pag-iisipan pa upang mabuo ang tunay na mensahe niya. Madalas kaming nasa opisina ng school publication namin. Karaniwan na yung ginagabi kami upang asikasuhin ang mga kailangan ng aming dyaryo. Madalas rin ay nandun kami upang tumambay at makihalubilo sa iba naming mga kasamahan. Mula sa pinagsamahan namin hindi na lamang kami magkaskwela o magkatrabaho. Magkaibigan na rin ang turingan namin. Madalas nagpapagabi ang mga naninirahan malapit sa aming eskwelahan kagaya ko. Nasa boarding house ako ng mga panahon na yon, kaya pwede akong magtagal ng opisina hanggang sa oras na ng pagtulog o kung kailan ako antukin. Minsan ay naiiwan kaming dalawa ni Nina sa opisina. Lumalalim na ang gabi at tahimik na noon sa campus. Mataimtim siyang nagsusulat sa kanyang kwaderno nang may tumunog na biglang nabasag. Aksidente kong nasagi ang aking baso ng kape. Mula sa lamesa ay natumba ito hanggang sahig kaya nag-crack ito. At pati ang kape natapon at kumalat na. Napasigaw tuloy sa gulat si Nina. Mula sa pagtutok niya sa pagsusulat ay napabalik ang diwa niya sa kasalukuyan. At napatingin siya sa nagawa ko. Nang makita niya ang natapon na inumin ay hinanapan niya ako ng basahan. At sa kanya ako tinulungang maglinis. Nangihinayang pa lamang ako sa kape at sa baso. Si Nina
ay pinupunasan na ang sahig. Nahiya ako sa kanya kaya napakilos tuloy ako ng alisto. Maingat kong ibinalot sa scratch paper ang mga bubog ng nasirang inuman ko. Sayang naman ang baso, sabi ko kay Nina habang inililigpit ko ito. Nasanggi ko lang to, nabasag kaagad pagkahulog. Sa isang iglap, tuluyan na pala akong mamamaalam dito. Natawa ng kaunti si Nina. Kung makapagpaalam ka naman parang may buhay yung baso sagot niya. Napangiti rin ako. Kasi naman hindi ko na magagamit pa yung baso. Kung hindi ko to nabagsak, magagamit ko pa sana to ng maraming taon. Paliwanag ko. Well, sabi ni Nina, sadyang may hangganan ang lahat ng bagay sa mundo. Alam mo dapat yun. Walang forever. Ang isipin mo na lang, nagamit mo naman yung baso at nakapag-enjoy na uminom dito ng maraming beses. Tumawa muli siya. At least natupad ang silbi nito. Kung may buhay to, na maalam naman to ng walang pakundangan. At saka malit na bagay lang to, no? Madali lang naman palitan yung baso. May sentimental value na kasi yan sa akin itong inuman ko. Etong baso mismo ang nakasama ko mula high school pa ako hanggang sa pagpasok ko dito sa school publication natin. Dito ko umiinom ng kape kapag may hinahabol akong assignment sa school. Pagkagamit na ako ng ibang baso, hindi na yun yung nakakasama ko simula nun. Sagot ko. Tinignan ako ni Nina na halatang nagtataka. Siguro'y iniisip niya na may mga tao palang katulad ko yung masyadong pinapahalagahan ng mga gamit. Nakaramdam ulit ako ng kaunting hiya sa pagtitig niya sa akin. Pinalitan ko na lamang ang usapan. Pero sa bagay, gamit lang naman to. Hindi naman to tao para manlumo ako masyado. Mula pagkadismay ko ay napangiti ako. Kaya nga makakainom ka pa rin naman ng kape, sabi niya. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Iwasan mo na lang siguro magpatong ng baso sa malapit sa gilid ng lamesa. Tumawa ulit siya. At gumaan ang pakiramdam ko sa ngiti niya, Papa Dudut. Para hindi ka na magpaalam ng wala sa oras, lalo na sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Napasang-ayon ako sa kanya. Itinapos namin ang paglilinis sa sahig. At nagpasalamat ako kay Nina sa tulong niya. May tatapusin pa sana ako noon na artikulo ngunit dahil sa nangyari nawala tuloy ako sa wisyo. Nagpa siya akong umuwi na. Iniligpit ko na mga gamit ko at saka ko inaya si Nina para sabay kaming umalis. Tayong dalawa na lang yung naiwan dito sa office Tara na, uwi na tayo, ang sabi ko. Tumingin si Nina sa orasan. Oo nga no, late na pala, sagot niya. Mag-aalas 10 na pala, gulat kong nasabi. Hindi ko na malayan yung oras. Ako nga rin gusto bang ihatid kita hanggang sa inyo? Itinanong ko siya. Naisip kong gabi na kasi at ayaw ko namang may mangyari sa kanya sa labas. Kaya nagkusang loob akong samahan siya. Ginitian ako ni Nina ng marespeto at saka siya sumagot. Salamat sa concern mo, Jimwell, pero hindi na kailangan. May driver kami at susunduin niya ako pauwi sa amin. May sariling driver pala sila sa pamilya niya. Kaya walang kaso kung anumang oras siyang umuwi sa kanila. Dito ko unang naramdaman na may kaya ang pamilya ni Nina. Sa katagalan ay napag-alaman kong higit pa pala sa komportable lamang ang buhay nila. Tuluyan na kaming nagpaalam noong gabing yon. Malamig-lamig ang hangin ng gabing yon. Kaunti na lamang na tao ang nasa kalsada dahil nakauwi na ang karamihan. Habang naglalakad ako pabalik sa aking boarding house ay pinag-isipan ko kung bakit pinipili ni Nina na magpagabi sa school imbis na umuwi sa kanila. Mula noong tinulungan ako ni Nina na linisin ang natapon kong kape ay mas napalapit ang loob namin sa isa't isa. Naging magkaibigan kami at nagkakasama minsan kapag vacant period.
Magkasabay kami noon na kumain ng merienda at sinubukan namin ang iba't ibang panindang nakapalibot sa university namin. Sa pagsasama namin ay nakapagkwento siya tungkol sa kanyang sarili. Mayaman nga ang kanilang pamilya, mataas ang pinag-aralan ng mga magulang niya at mga profesional sila sa kanilang mga larangan. Nasa abroad sila at naiiwan lamang sa kanila ay si Nina at ang kapatid niya. Kahit may kapatid siya ay malayo ang loob nila sa isa't isa. Pakaramdam niya ay wala itong pakialam sa kanya. Ganon din sa mga magulang niya. Kaya raw pala mas gusto niyang nagpapalipas ng oras sa labas kesa sa bahay nila. Mas nakakahalubilo pa kasi niya ang ibang tao kesa sa sarili niyang pamilya. Ipinakita niya sa akin minsan ang ipininta niya. Oil paint raw ang ginamit niya dito at nakapinta ito sa isang canvas na halos kasing tangkad niya. Mayroon siyang nilikha na kung tawagin ang estilo ay abstract o yung puro hugis ang imahe. Yung ginawa niya mukhang puro mga mapangahas na alon. Naramdaman ko na ayaw kong mapunta sa loob ng painting dahil sino mang mapilitang lumangoy dito ay may hirapang makaahon. Sinabi ko ito kay Nina at natawa siya sa imahinasyon ko. Habang ipinipinta ko ito hindi ko iniisip kung anong kalalabasan nito. Sabi niya, parang nililibang ko lang yung mga kamay ko habang pinakikiramdaman ko ang sarili ko. Kwento niya. Sa isip ko, ganito pala yung nililibang lang ang kamay. Ang ganda naman ng resulta. Tipong pwede kong makita sa loob ng hotel ang ipininta niya. Habang tinitignan ko si Nina na hawak ang kanyang painting, ay namangha ako sa kanya, Papa Dudut. Ganito pala ang pakiramdam ng may kasamang artist. Hinahangaan ko ang abilidad niya na makalikha ng kagandahan. Mukhang madali lamang para sa kanya ang ginawa niya. Samantalang kapag ako ang magpinta, ay hindi ko man lang alam kung saan magsisimula. Dahil sa abilidad niya ay nailalabas niya ang kanyang nararamdaman sa mga obra. Naibabahagi niya sa ibang tao ang mga nakikita niya sa kanyang isipan. Hindi naman pala salita lamang ang maaaring gamitin upang maibahagi ang saloobin natin, kundi pati na rin sa pamamagitan ng imahe. Hilig mo na bang magpinta mula bata ka pa? Tanong ko kay Nina. Ngumiti siya at sinagot ako. Oo, yung mga magulang ko rin kasi. Mahilig sila sa art, as in art collector sila. Bumibili sila ng mga gawa ng iba't ibang artist mula sa Pilipinas at kinakalakal ang mga ito sa lokal at pati sa international. Marunong silang tumingin ng art. Pinagkakakitaan nila yung mga binibili nila mula sa mga kilalang pintor. Minsan nga sila pa nagpapasikat sa kanila. Pinakikinggan ko ng maigi si Nina habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Nung bata pa ako, nakita nila na kusa akong nagpipinta. Inuudyok nila akong pahusayin ang talento ko. Sabi niya, suportado sila pagdating sa pagpipinta ko. Ibinibigay nila ang anumang art materials na kailangan ko. Pina-enroll din nila ako sa mga workshop kung saan nagtuturo yung mga tanyag na pintor. Kabilang nga doon ang isang national artist. Buti sinusuportahan ka ng mga magulang mo sa mga gusto mo. Tuwa kong sinabi. Nginitian ako ni Nina ngunit nakita ko sa mga mata niya ang lungkot. Napatulala siya at tumingin sa kawalan. Nanatili kaming tahimik hanggang sa nagsalita siyang muli. Hindi ko na alam kung sino talagang may gusto nito, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Hangad nilang maging kagaya ko yung mga sikat na maestro. Hindi kasi lahat ng artist pantay-pantay kung ituring sila. Mataas ang tingin sa mga tanyag sa larangan ng sining. Nirerespeto sila at yung mga gawa nila. At yung mga painting nila nabebenta ng malalaking halaga. Gusto ng papa at mama ko na maging kasing galing ko sila. At gusto rin nilang maging kasing tanyag ko sila. Yung makikilala ako pati sa abroad. Wow! Sagot ko. Ang taas pala na ng magiging lipad mo balang araw. Ayos yan. Tingin mo. Sobra. Mukhang magiging
napakaganda pala ng karera mo pagka-graduate natin. Sabi ko. Nakaplano ng lahat para sa iyo. Dadanasin mo na lang. Isasabuhay mo na lang. Yung sagot ni Nina ay hindi kasing sabik ng pananalita ko. Ewan ko ba? Anong ewan ko ba? Hindi mo pa rin ba to gusto? Di ba ikaw naman yung pumili ng kurso mo? Tinignan ako ni Nina ng matagal ngunit hindi siya sumagot. Sa nakikita ko tinutulungan ka ng mga magulang mo. Sa klase ng suporta nila sa iyo. Hindi ka na mahihirapan sa future mo. Kapalaran mo maging isang maestra ng sining at maging tanyag. Baka maging national artist ka rin. Abay baka sumikat ka pa sa buong mundo. Yan din ang sinasabi sa akin ng lahat ng tao. Maswerte daw ako sa mga magulang ko at sadyang pinagpala ako. Manumanay niyang sagot. Nakakaingit ka nga Sana meron din akong ganyang pagkakataon sa buhay ko. Pagkasabi ko nito'y ngumisi ang kausap ko na ipinakitang hindi siya sang-ayon sa akin. Akala mo lang yun, sabi niya sa huli. Kumunot ang noo ko. Binala ko pa sana siyang sagutin noon ngunit pinigilan kong magsalita ang bibig ko. Bago pa matuloy sa pag-aaway ang usapan namin. Tuwing naaabutan ko si Nina sa office ng school publication namin, ay palagi siyang abala sa pagsusulat sa kanyang kwaderno. Nakikihalubilo naman siya sa iba naming kasamahan ngunit kapansin-pansin na mas madalas siyang babad sa pagsusulat. Mas madalas siyang nasa sarili niyang mundo sa kanyang isipan. Ang kwaderno niya ay puno ng mga sulat niya at mga tula. May mga guhit din dito ngunit mas marami dito ay kasulatan niya. Nang tinanong ko siya kung may ibibigay siyang tula para sa susunod na issue ng school newspaper, ipinakita niya sa akin ang nasa kwaderno niya. May tinuro siyang tula at may napansin akong kakaiba dito. Sa tula niya ay may mga piling letra na ginawa niyang kulay pula. Ano to? Bakit kulay pula yung ibang letra dito? Tanong ko kay Nina. Isipin mo, Jimwell, titigan mo ng maigi. Inabot yata ako ng ilang minuto bago ko naintindihan sa wakas. Pinagdugtong ko ang mga pulang letra hanggang sa bumuo ito ng salita. B-U-L-A-G? Bulag? Bulag! Alam ko na. Bulag-bulagan. Tinignan ko si Nina. Hoy, sinong bulag? Biro ko. Binigyan muli ako ni Nina ng kanyang ngiti na sa panahong yon ay alam kong hindi talaga ito masaya. Naku, marami, sagot niya sa akin. Maraming tao ang bulag kahit na nakakakita na ang mga mata nila. Kahit pa nasa harapan na nila yung sitwasyon, hindi pa rin nila ito naaaninag. Ganun ba? Ayaw kasing makita ng ibang tao ang katotohanan. Tuloy niya. Minsan mas pinipili kasi ng tao ang komportableng kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Ipipikit nila ang mga mata nila hanggang sa makumbinsi nila yung mga sarili sa isang ilusyon. Ilusyon? Kagaya ng nagtataka kong tinanong siya. Yan ang nga bang sinasabi ko? Sagot ni Nina. Napatawa ko tuloy siya. Pinahihiwatig ko naman sa mga sinusulat ko yung sagot ko sa tanong mo. Di bale, bilib naman ako sa kakayahan mong makaintindi. Konting effort lang at maintindihan mo rin yung mga mensahe ko sa tula ko. Napakamot na lamang tuloy ako ng ulo. Hindi ba pwedeng gawing mas malinaw ang mensahe? Hindi ko kasi talaga magets yung ibig mong sabihin minsan. Hirit ko. Tumawa lalo si Nina at sinagot niya ako. Alam mo, kahit lantaran pa yung mensahe ko, meron pa rin talagang hindi makakagets kung sarado na yung isip nila. Lalo na yung tipo ng taong pagpipilitan nilang sila lang yung tama. Kahit wala namang mali sa pananaw ng iba. Saka napangiti si Nina. Hindi na masaya kung lantaran yung mensahe, no? Madalas kung hindi naunawaan si Nina, ngunit sa pagkakataong ito'y naiintindihan ko siya. May napansin lang ako, sabi ko. Ano yun?
Ibinuklat ko ng mabilisan ang mga pahina ng kanyang kwaderno. Tinignan ko lang naman yung notebook mo. Nanlaki ang mga mata ni Nina. Huy, wag mong pakialaman yan. Sinubukan niyang kunin ito mula sa mga kamay ko. Umatras ako ng hakbang upang hindi niya ito maabot. Cool ka lang. Di ko naman binasa yung mga sikretong saloobin mo. Naku, wag talaga. Pansin ko lang kasi ba't parang mas marami dito yung mga nakasulat. May mga drawing ka man dito. Pero pa isa-isa lang. Fine arts pa naman ang kurso mo. Akala ko mas marami akong makikitang drawing dito. Napatigil si Nina sa pag-aabot ng kwaderno niya mula sa akin at tinitigan niya ako. May naging kislap noon sa mga mata niya, yung pakiramdam niyang may naiintindihan akong mahalaga tungkol sa kanya. Yung pagsusulat ko na lang kasi yung bahagi sa akin na hindi pinapakialaman na ng pamilya ko, sabi niya. Ah, ganun ba? Kaya ka pala madalas na nagsusulat imbis na gumuguhit sa notebook mo, ang sabi ko. Ang mga misteryosong tula niya ay parang puzzle na masasagot lamang ng piling tao. Yung mga may kagustuhang maintindihan ito at yung mismong may akda nito. Napabilang na ako sa mga taong nais siyang maunawaan. Ibinalik ko kay Nina ang kwaderno niya at saka siya nagtanong. Bali, pwede kayang panatilihin yung kulay pula sa mga letra dito sa tula ko? Mahalaga kasi yan eh. Itatanong ko sa editor. Sagot ko. Maganda nga makitang nakaimprenta yung ideya mo. Kung sakali. Nung huling taon namin ni Nina sa kolehiyo ay sabik akong ilikha ang aking magandang kinabukasan. Nasa upuan kami malapit sa open field ng paaralan namin. Isa itong malawak na open space na puno ng damo. Dito naglalaro ng bola ang mga estudyante. Nang oras na yon ay may mga naghahabulan dito habang nakaupo kami ni Nina sa isang mahabang silya. Kami namang dalawa noon ay ang may sariling mundo. Puno ako ng pag-asa habang nagkwento sa kanya ng mga plano ko pagka-graduate namin. Nasa Saudi ang tito ko, sabi ko. Pagka-graduate ko tutulungan daw niya ako makapagtrabaho doon. Tamang-tama, naghahanap daw yung boss nila ng mga waiter para sa restaurant nila. Kung sakaling pumayag siyang tanggapin ako may mapapasukan na ako. Nagbuntong hininga ko. Gusto ko mang gamitin ang kursong tatapusin ko kaso'y sigurado naman kasing mas malaki ang kikitain ko sa abroad. Kahit na anong trabaho pa yon, ayos lang naman sa akin kahit anong maging trabaho ko. Basta yung marangal syempre. Ang mahalaga, may matutuluyan na akong bahay pagtungo ko sa Saudi. Ah, ganun ba? Sabi ni Nina. Matamlay ang pagsagot niya sa akin. Ba't naman ganyan ang tono mo, Nina? Hindi ka ba masaya para sa akin? Ewan, wala to, hayaan mo na ako. Minsan talaga ay hindi ko maintindihan si Nina Papadudot, lalo na kapag tinotopak siya. Naramdaman ko noon na nasaktan akong hindi siya masaya para sa akin, ngunit pinilit ko pa rin siyang intindihin. Ba't naman ang lungkot mo dyan? Parang ayaw mo sa plano ko. Ako nga masaya ako para sa iyo. Kahit na hindi ka na makipagsapalaran sa abroad, sadyang maganda na yung magiging kinabukasan mo. Nagulat ako na naiinis si Nina sa sinabi ko. Anong pinapalabas mo, Jimuel? Pinanindigan ko ang pananaw ko. Yung sa magiging career mo, sigurado may paglalagyan ka na. Inaasikaso ka ng mga magulang mo. Planado na ngang lahat para sa iyo. Kung saan ka mag-i-exhibit ng mga paintings mo, kung sino ang magiging kasosyo mo sa mundo ng art. Pati nga kung saan ka makakakuha ng international scholarship para humusay ka pa lalo sa inaayos nila para sa'yo. Sa totoo lang naiinggit ako sa'yo. Yung tagumpay mo sa buhay, nasa harapan mo na. Paghihirapan mo pa man, kalahati nun nilatag na para sa'yo. Andyan na, ibinibigay na para sa'yo. Ngayon pa lang alam ko nang makikilala yung pangalan mo bilang artist. Sisikat ka din sa talentong meron ka, kundi sa tulong na rin na binibigay sa iyo ng mga magulang mo. Tinarayan ako ni Nina. At sa tingin mo gusto ko to? Ha? Sa palagay mo masaya ako sa gusto ng papa't mama ko? Bakit naman hindi?
Di lahat ng magulang is supportive sa mga anak nila, no? Ako nga, mas naasahan ko pa yung tito ko kaysa sa sarili kong tatay para makausad sa buhay ko. Alam mo, kahit sino naman gugustuhin mapunta sa sitwasyon mo. Mayaman kayo, maraming koneksyon ng mga magulang mo. Baka hindi mo napapansin kabilang kayo sa mga alta syudad. Doon pa lang, ang mga pinaghirapan ng ibang tao nasa mga kamay mo na. Mula sa kapanganakan mo, tapos marami ka pang talento. Mukhang kapalaran mo ngang maging isang tanyag na pintor na maipagmamalaki ng buong bansa. San ka pa? Nakakainggit na pala yung buhay ko para sa iyo, no? Naging emosyonal si Nina. Ha? Hindi mo talaga naiintindihan yung nararamdaman ko. Sa mata ng papa't mama ko, hindi ako pwedeng lumihis. Lalo't hindi ako pwedeng pumalya. Dapat kong sundin yung gusto nila at yun lang ang magagawa ko. Para sa'yo naman yung mga ginagawa nila. Para sa akin ba talaga? O para sa sarili nila? Para may pagyabang sila sa mga kapwa nilang anong ginagamit mong salita? Alta syudad? Yun na lang pala yung silbi ko, no? Para pabanguhin ang reputasyon ng pamilya namin. Kapag malayo yung marating ko, syempre sasaluhin nila yung pakinabang nun. Ako yung inaasahan nilang magiging gantimpala nila. Ako yung magiging katas ng lahat ng pinaghirapan nila. Pero ayaw mo bang yung ginagawa mo mismo? Di ba hilig mo namang magpinta? Hindi ba ginusto mo namang maging artist? Gusto ko nung una. Yon ang akala ko. Pero sinimulan nilang panghimasukan to. Nakitaan nila ng pagkakataon para sa sarili nilang hangarin. Imbis na pangarap ko to, naging pangarap na lang nila. Imbis na ipinipinta ko yung mga likha ko, idinidikta na lang nila yung kung ano ang gusto nilang makitang klase ng painting. Mas alam raw nila yung papatok. Mas alam nila yung mga hinahanap ng mga kliyente. At yung maibebenta sa mas malaking halaga. Pero di na to yung mga gusto kong ilarawan at ibahagi sa iba. Pakiramdam ko may boses nga ako pero hindi ako makapagsalita ng totoo. Napatahimik ako noon, Papa Dudut. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Matagal kaming nakaupo doon nang hindi umiimik. Mukhang naluluha ang mga mata ni Nina. Ngunit hindi siya umiyak sa harapan ko. Pinanood ko na lamang yung mga naglalaro ng bola sa malayo. Natapos ang kanilang laro at paisa-isa silang naglakad paalis mula sa open field. Masaya ako para sa iyo. Pero di dahil mag-a-abroad ka. Naniniwala ka bang ako pa nga yung naiinggit sa iyo? Kasi yung desisyon mo sa'yo talaga. Magagawa mo yung gusto mo. Sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Alam mo, konti lang ang mga kaibigan ko at kasama ka na doon, Jimwell. Salamat at kinaibigan mo ko. Kahit magkaiba tayo ng pananaw, salamat at sinubukan mo kong intindihin. Ito ang naging huling, masinsinang pag-uusap namin ni Nina bago kami tuluyang nagkahiwalay ng landas. Noong nakapagtapos na kami mula sa university ay dumiretso ako sa abroad. Namalagi ako sa Saudi ng 2 taon habang nandun ako ay naalala ko minsan si Nina at yung pinagsamahan namin. Naitanong ko sa sarili ko kung kumusta na nga kaya siya at kung ano na ang kanyang narating sa buhay. Hindi ko noon nakakausap ang kahit sino sa amin mula sa school publication. Wala akong balita mula sa mga kasamahan namin dito kaya wala rin akong alam noon sa nangyayari kay Nina. Ipinalangin ko na lamang na nasa mapayapang kalagayan siya. Naisip ko ngayon na noong may pagkakataon pa sanay nang hingi ako ng contact number niya o anumang upang mapanatili ang aming komunikasyon. Pinagsisihan ko ito. Pagkatapos ng kontrata ko sa abroad ay umuwi ako ng Pilipinas at nagpasya akong hanapin si Nina. Binalikan ko ang university namin. Nagpunta ako sa silidaklatan nito upang tignan ang mga dating inimprenta naming issue ng school newspaper. Nagbabaka sakali akong may mahanap akong impormasyon dito upang makontak ang kahit na sino sa aming grupo sa school publication. Nakita kong muli ang mga likha namin noong nag-aaral pa lamang kami. Mga artikulo, litrato, interview, guhit na editorial cartoons at comics. At syempre
ang mga malikhaing pagsusulat na kagaya ng mga tula. Parang bumalik ako sa nakaraan mula sa pagbabasa ko. Pagkatapos kong magbasa-basa ay ipinahinga ko muna ang aking mga mata. Nakaupo ako sa loob ng silid-aklatan. Naging isang tao sa pwesto ko at saka ako pumikit. Pagkatapos ay may nangyari na hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko pa rin maipaliwanag ng husto. Habang nakapikit ako'y may naramdaman akong haplos sa balikat ko. Akala ko'y may sasabihin sa akin ng librarian. Pagmulat ko ng matay lumingon ako. Wala namang tao sa tabi ko. Nagtaka ako at tinanong sa aking sarili. Napanaginipan ko lang ba ang haplos na yon? Tinuloy ko ang pagbabasa ng dyaryo at dito ko na nakita ang nangyari kay Nina. Nanlamig ang pakiramdam ko at nanigas ang katawan ko habang nakatitig sa front page. Si Nina ang tanging laman ng balita. Isinaad dito ang kanyang pagpanaw. Tumalon siya mula sa ika-8 palapag ng gusali kung saan tinuturo ang fine arts. Patalikod siyang nagpabagsak hanggang sa tinamaan ng katawan niya ang konkretong sahig. Mahigpit niyang iyakap sa kanyang dibdib ang kwadernong palagi niyang sinusulatan. Nung natagpuan ang kanyang bangkay ay nanatili raw na buo ang kanyang muka. Ang katawan niya ay nagtamo ng puwersa at agad itong nawasak. Ginawa ito ni Nina 1 taon mula nang nagtapos kami sa pag-aaral. Nasa abroad ang mga magulang niya noong kinitil niya ang sarili niyang buhay. Kaya mag-isang inasikaso ng kanyang kapatid ang iniwan niyang labi. Tumayo ang mga balahibo ko sa balat ko. Naniniwala kong si Nina ang humawak sa balikat ko. Nagparamdam ng presensya niya at tinulungan akong matagpuan sa dyaryo ang tungkol sa nangyari sa kanya. Bumalik ang mga alaala ko kay Nina. Mula nung nakilala ko siya, iniisip kong nasa kanya na ang lahat ng biyaya ng mundo. Ipinanganak siyang marangya, may kagandahan at matalino rin. Kapalaran niyang maging matagumpay. Sa kabila ng anumang nasa kanya ay hindi siya masaya dahil pakiramdam niya ay hindi siya malaya. Nakatali pala siya sa isang kadenang ginto na iginabit mismo sa kanya ng mga magulang niya. Akala ko ay ang panghihimasok sa mga desisyon niya ay mula sa pagmamahal para sa kanya. Ngunit hindi na ako sigurado. Marahil ay nagkamali ako ng pag-intindi sa tunay na kalagayan ng kaibigan ko. Nilathala ang huling tula na ginawa niya. Litrato ito ng kanyang tula na nasa sulat kamay niya. Narito pa rin ang estilo niya. May mga piling letra na nakakulay pula. Muli ay may nadidiskubreng mensahe kapag dinudugtong ang mga pulang letra. Ipinagtagpi ko ang mga letra at bumuo ito ng salita. Ang nakasulat ay para saan. Nang hinang pakiramdam ko at nabitawan ko ang dyaryo. Ganoon na pala katindi ang pagkasakal na nararamdaman niya at wala na siyang naisip na ibang paraan upang palayain ang sarili niya. Kung nakausap ko siya noon kahit nasa malayo ako ay may iwasan kaya itong ginawa niya. Noong magkasama kami may mga senyales naman na nasa matinding kalungkutan si Nina. Sana pala'y hindi ko minaliit o binaliwala ang nararamdaman niya. Sinabi niyang mahalaga ang pagkakaibigan namin sa kanya at sana'y pinahalagahan ko ito lalo. Sana noong mga pagkakataon pa'y pinalalim ko ang pangunawa ko sa kanya. Baka ito lang kasi ang tanging hinahanap niya, ang mayroong makikinig sa kanya ng masinsinan. Ginusto lamang niya na may makaintindi sa kanya. Kahit na hindi magkatulad ang pinagdadaanan namin, alam kong papahalagahan pa rin niya ang simpleng pangungumusta ko sa kanya. Muling nanumbalik sa akin ang unang beses na nagkausap kami ni Nina dahil ito sa baso ko. Parang siya lamang ito na nasa isang iglap ay nawala ang kanyang buhay at kailanman ay hindi na maibabalik pa. Hindi na siya muling mabubuo katulad ng nabasag na baso. Hindi ko na mararanasang makasama pa siya, makangitian o makatawanan, makaasaran o makaiyakan. Wala na yung mga posible pa naming pagdaanan o maranasan ng magkasama. Naglaho ang mga pangarap niya katulad ng kape na natapon sa sahig na niligpit na lamang ng ibang tao dahil hindi na ito mapapakinabangan.
Hanggang ngayon ay nababagabag pa rin ako ng mga bakit at sana. Kapag naaalala ko si Nina, sa pagsuko niya ay nadurog pati ako. Kung hindi niya ito ginawa sana ay naririto pa rin siya sa mundo. Nakalaya siya mula sa sitwasyon niya, ngunit hindi ko masasabi kung siya ay masaya na. Ipinapanalangin ko ang kapayapaan niya. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng aking kwento. Maraming salamat din po sa mga umuunawa sa nangyari sa amin. Naway may natutunan kayo sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Jimwell. Kapag may pinagdadaanan ang isang tao, subukan po nating lawakan ang ating pangunawa sa kanila. Iba-iba ang kakayahan ng bawat tao sa pagharap sa kanilang problema. Minsan, kahit ang maintindihing pakikinig lamang natin ay malaki na pala ang ambag sa iba. Salamat sa inyong suporta sa Papa Dudut YouTube channel. Mapapakinggan ang programang ito sa YouTube at Spotify. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at ang Papa Dudut Family para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa